ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Saan ko ihahambing ang mga tao sa panahong ito? Ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa lansangan at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta ngunit ayaw ninyong sumayaw. Umawit kami ng awit ng pagluluksa, ngunit ayaw ninyong tumangis, sapagkat nakita nila si Juan na nag-ayuno at di umiinom ng alak, at ang sabi nila, sinasaniba ng demonyo ang taong iyan. Nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At ang sabi naman nila, tingnan ninyo ang taong ito, matakaw, lasinggo at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng mga gawa nito, ang salita ng Diyos. Ang gabay na ito ay galing kay Kring Taladin. Pagpapala at tagumpay. Bilang isang taong mahilig sa tula, naantig ang puso ko sa unang pagbasa ngayon, lalo na ang talatang nagsasabi, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo, parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay susunod-sunod, parang along gumugulong sa dalampasigan. Napakaganda ng pangakong ito para sa mga sumusunod sa mga utos ng Diyos. Hindi laging madali ang pagsunod sa Kanya. Kapag tayo ay gumagawa ng mali, kabaligtaran ang nangyayari. Nagkaalala at natatakot tayo na parang magulong. Dagat, kaguluhan ang lumulunod sa bawat bahagi ng ating buhay. Sa pagsisimula ng ating paghahanda sa Pasko, alalahanin natin ang landas na dapat nating tahakin. Tinuturuan tayo ng Panginoon na kahit mahirap o hindi komportable ang kanyang mga utos, tinitiyak niya sa atin na sulit ito. Dahil lagi niyang alam kung ano ang pinakamabuti. Ang Kapaskuhan, sana'y magdala sa atin ng pagpapala at tagumpay na tanging Diyos ang makapagbibigay.